Mga balita sa lalawigan. 13 pamilya ang inilikas matapos ang landslide na nangyari sa Itogon, Benguet. Nangyari nga ang pagguho malapit sa ilang ilog o sa isang ilog. Hindi maipasok ang mga loader at backhoe sa lugar kaya mano-manong inayos sa mga otoridad ang bahagi kung saan nangyari ang landslide. Pinangangambahan kasi ang pag-apaw nito oras na tumama ng bagyong Nika. Wala namang napaulat na sugatan sa landslide. Sa tala po ng DOST Pag-asa Baguio Synoptic Station, umabot na sa 116.6 millimeters na ulan ang ibinagsak ng bagyong Nika sa Baguio City at mga kalapit na bayan sa loob lamang ng 2 araw. Katumbas po niyan ang mahigit 1 linggong ulan na kadalas ay nararanasan doon. Pasintabi po sa ating mga kapatid, isa po itong sensitibong balita. Natuhog ng bakal ang talungkap ng mata ng 10 taong gulang na lalaki sa Cebu. Papasok na sana sa paaralan ng biktima ng mangyari pong disgrasya. Nangyari nga yan ng tangayin ng malakas na hangin ng bakal na nakasabit noon sa kable ng kuryente sa kanilang lugar. Ayon po sa residenteng naglagay ng bakal, isinabit niya ito pangsuporta sa nakalaylay na kable ng kuryente. Hindi niya raw akalaing makakadisgrasya ito. Nadala naman sa ospital ang biktima pero hindi pa rin natatanggal ang nakatuhog na bakal sa talukap ng mata. Nangako naman po ang lokal na pamahalaan na tutulong sa pagpapagamot ng bata. Grabe yung aksidenteng yun. Napakinggan ko rin ito kanina dun sa oras ni na Ma'am Ruth Cabal. Medyo kawawa yung bata. Oo, no? Samantala mga kapatid, sa iba pa pong mga balita, arestado ang 2 babaeng tumangay naman ng ₱250,000 sa pamamagitan ng Snatch Me modus sa Davao City. Sa kuha po ng CCTV, kita pang hinablutan ng riding in tandem ng bag ang isang babae. Dumulog naman sa mga pulis ang babae na si Ana para maipablotter ang pang-snatch sa kanya o pang-snatch sa kanya. May laman pa kasing higit ₱250,000 ang bag na tinangay. Paano nalaman na may 500 million pesos? 500,000 pesos yung bag. Yun ang tanong, no? Alam ng mga mangsa-snatch na malaki, mukhang natiktikan ito, no? Ang pera daw yan ay pag-aari po ng kumpanya na pinapasukan ni Ana. Pero habang tinatanong siya, nakatunog ang mga pulis na tila may itinatago ito. Hindi kasi tugma ang sinasabi niya sa mga sinasabi ng mga nakakita sa pangyayari. Dito na nabistong, gawa-gawa lang ang pang-snatch, yun na. Dahil kasabwat din ni Ana ang sinasabing mga snatcher. Yun ang sinasabi natin, ano? Alam Inamin din naman ni Ana na plinano nila ang krimen at inilaglag po ang kanyang mga kasabwat. Naaresto na ang partner niyang si alias Lisa habang hinahanap ang isang kasabwat na si alias Ken. 400,000 pesos na lamang ang narecover ng mga otoridad mula sa mga suspect. Inihahanda ng reklamong qualified debt laban sa mga suspect.